ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang gagawin ang lahat para sa kapatid. Ang mga kapatid natin ang nagsisilbing best friend natin sa panghabang buhay. Ikaw, kabarangay, at sa lahat ng mga audience natin sa Robinsons Metro East, ano ang kaya mong gawin para sa kapatid mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Mary Joy, isa sa mga suki ninyong tagapakinig sa Barangay LS. Lagi po ako nakatutok at sobrang saya ko nang makita ko na pwedeng magpadala ng sulat sa inyo. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang ilang bahagi ng buhay ko. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. Sobrang hirap ng buhay noon at halos kapos sa lahat ng bagay, pero pilit pa rin kinakaya ng mga magulang ko para mapalaki kaming magkakapatid. Lalo na ang bunso kong si Chelsea. Kaya nung medyo nakakaintindi na ako ay ginawa ko na talaga ang lahat, Papa Dudut, para makaahon kami. At sa tulong ng scholarship at pagiging working student ay nakapagtapos ako ng kolehiyo at sa awa ng Diyos ay nakahanap ako ng maayos na trabaho. Ngayon ay meron na akong magandang tirahan at unti-unting nakakabangon sa buhay. Dahil doon ay pinili kong kupkupin si Chelsea. Ako ang sumusuporta sa kanya habang nag-aaral siya sa kolehiyo, pero aminado po ako na medyo nasobrahan yata ako sa pag-aalaga sa kanya, Papa Dudut. Nasanay siya sa lahat ng gusto niya ay ibinibigay ko. Gusto ko lang kasi na maranasan niya yung mga bagay na hindi ko naranasan noon. Pero habang tumatagal, ay napapaisip ako, Papa Dudut, kung tama ba yung approach ko sa kanya. Kasi parang nagiging pasaway na rin si Chelsea. At unti-unti ko ring nararamdaman na baka nasobrahan ako sa pagmamahal. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kamusta yung pag-aaral mo, ha? Okay lang naman, pero wag na nga muna nating pag-usapan yan. Nako, Chelsea, siguraduhin mo lang na mataas yung mga grades mo, ha? Hindi ako nagpapakapagod sa trabaho para bigyan mo ako ng pasang-awa na grades. Ay nako, Ate Mary Joy. Ilang beses mo nang pinapaalala sa akin yan? At hindi ako magsasawa na ipaalala sa'yo to ng paulit-ulit. Aba, nung nakaraang grading period, ang baba kaya ng grades mo. Tigilan mo na nga ang kakastress sa grades ko. Ang mahalaga wala akong bagsak na subject. Ano ba? O, siya nga pala, nagluto na ako para sa'yo. Sige na, kumain ka na dyan. Okay. Ay! Paksiw na isda? Ate naman nung nakaraang araw, isda din yung niluto mo. At bakit? Anong problema sa isda, ha? Arte-arte nito. I mean, hindi ka ba nagsasawa sa isda? Konti na lang tutubuan na ako ng kaliskis Kahit kailan ka talagang babae ka, oo. Huwag ka mag-alala. Pag tinubuan ka na ng kaliskis, ibebenta kita sa perya. Si ate talaga, nagpapaka-funny. Nga pala ate, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ano kasi, may request ako sa'yo. Ay, nako, ano na naman yun? May ano kasi, may bagong labas kasing cellphone. Sabi ko na nga, be. Hindi. Huh? Kabibili lang natin dyan sa cellphone mo, Anong kabibili? Na mag-iisang taon na yata nung binili tong cellphone ko. Ate, luma na to.
Dalawa lang yung camera ng cellphone ko eh. Gusto ko yung tigtatatlo yung camera sa likod. Kaya sige na naman Gusto mo talaga ng bagong cellphone? Oo. Eh, di galingan mo sa susunod na grading period. Kapag tumaas yung grades mo, ibibili kita. Alam ko yung ginagawa mo, no? Hindi ako pinanganak kahapon. Anong ibig mong sabihin? Alam natin pareho na imposibleng tumaas yung grades ko. Kaya mo ginagawa to kasi ayaw mo akong bilhan ng bagong cellphone. Mabuti naman at alam mo. Ate, please. Gagawin ko lahat. Pwera lang yung magpataas ng grades, ha? Kahit ano, basta bilan mo lang ako ng bagong labas na cellphone. Tigil-tigilan mo nga ako, Chelsea. Ang dami-dami na nating gastusin dito, oh. At isa pa, kababayad ko lang dun sa matrikula mo. Kaya hindi. Maayos pa naman yung cellphone mo, ah. Mahal-mahal kaya ng bili ko dyan. Kahit kailan talaga hindi mo ako naiintindihan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hoy, saan ka pupunta, ha? Doon na muna ako sa bahay ng barkada ko. Ano? Kauwi mo lang, ah. Kasalanan mo rin to kasi ayaw mo akong bilhan ng bagong cellphone. Siguro nagkakaganyan ka kasi nakita mong may bagong cellphone yung mga kaibigan mo. Umiral yung pagiging inggitera mo. Mismo. Alam mo ba na nahihiya na ako tuwing kasama ko sila? Kasi sobrang luma na nitong cellphone ko. Para sa'yo, kakabili mo lang. Pero yung model ng cellphone ko, matagal nang nilabas. Ibig sabihin, marami nang sumunod na bago. Ate, alam mo ba na nagtatawanan yung mga friends ko tuwing nakikita nila na dalawa lang yung camera ng cellphone ko? Nagmumukha akong kawawa at salat sa pera sa harapan nilang lahat. Gusto mo ng 3 camera? Malamang! Kumuha ka ng pandikit. Dikitan mo ng isa pang camera yan para maging 3. Hindi na ako natutuwa sa'yo, ah. At sa tingin mo ako natutuwa sa'yo? Hoy, masyado ka na nagiging bratinela, ha? Kung tutuusin, kasalanan mo din to eh. Paano ba naman kasi? Sinanay mo ako dati na binibilhan mo ako ng bagong gadget. Pero hindi ka na bata. Alam mo naman na ako na nga lang itong nagtatrabaho para sa ating dalawa eh. Tapos nagkakaganyan ka pa? O sige, ganito. Para naman malinaw ang lahat. Alam ko na kung anong gagawin ko. Di ba sabi mo kailangan tumaas ang grades ko bago mo ako bilhan ng cellphone? Oo. Ano? Tataasan mo ng grades mo para bilhan kita ng bagong cellphone? Hindi. Pero pinapangako ko sa'yo na hinding-hindi na ako papasok pag hindi mo ako binilhan ng bagong cellphone. Ah, ganon. O sige, gawin mo. Pinapangako ko naman sa'yo na kapag ginawa mo yan, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kala mo ba akong mapapahamak pag ginawa mo yon? Pwes, nagkakamali ka. Sino sa ating dalawang tatandang walang alam, ha? Sino ang walang pinag-aralan ang hindi makakahanap ng matinong trabaho dahil hindi nakapagtapos? Sige nga, sino? Makaalis na nga lang. Bahala ka sa buhay mo. Eh, bahala ka rin sa buhay mo. Talagang sumakit ang ulo ko noong araw na yon, Papa Dudut. Umalis si Chelsea ng apartment at madaling araw na siyang nakauwi. Buti na lamang at pumasok pa rin siya sa eskwela kinabukasan. Pero pag uwi niya ay hindi niya ako kinikibo. At dahil hindi ko naman talaga siya kayang tiisin, ay ako na ang unang nakipag-usap sa kanya. Nagkaroon kami ng kompromiso, pumayag ako na bilhan siya ng bagong cellphone. Basta ibenta muna namin ang luma niya. Nang marinig niya yon ay bigla siyang natuwa at niyakap ako ng napakahigpit. Doon lumabas ang pagiging malambing niyang kapatid, Papa Dudut. Siguro kung maririnig ng mga kabarangay natin ang kwentong ito ay sasabihin nilang masyado kong kinukonsente si Chelsea. And to be honest, ay totoo naman. Noon kasi iniisip ko kung ano pa ang silbi ng lahat ng pagod at pagtatrabaho ko kung hindi ko rin naman mapapasaya ang kapatid ko. Lumaki akong salat sa lahat kaya gusto ko sana na kahit papaano'y maibigay kay Chelsea yung mga bagay na hindi ko naranasan noon. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang nasasanay na siya sa mga material na bagay na ibinibigay ko. At hindi na rin niya gaanong na-appreciate kaya kahit nagre-regalo ako sa kanya ay parang wala lang. At ang mas masakit pa nito, kahit na anong reward ang ipangako ko, nananatiling mababa ang mga grades niya. At parang hindi na nauubos ang mga problema. Lalo na noong may nasabi si Chelsea sa akin na talagang hindi ko makakalimutan, Papa Dudut.
Buti nakauwi ka na. Ate, ayoko na. Hoy, kumalma ka nga. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Nababaliw na ako sa dami ng reports at projects namin. O tapos? Hindi mo ba magets? Ayoko nang pumasok sa eskwelahan. Chelsea, nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Hoy, yan ang wag na wag mong gagawin. Pero ate, marami akong classmate na nag-drop out na. At mukhang maayos naman yung mga buhay nila. At paano mo naman nasabing maayos ang buhay nila? Biglang yaman ba? May sarili agad negosyo? Trabaho? O baka naman nakaasa sa mga magulang nila? Chelsea, akala mo ba talaga ganun kadali ang buhay? Ay, para sabihin ko sa'yo, hindi! Alam mo ba na kapag hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo dito sa Pilipinas, mahihirapan ka na maghanap ng desente na trabaho, ha? Marami akong kaibigan na nasa call center ngayon. At ang laki ng sahod na natatanggap nila. Kung gusto mong mag-call center, wala masama doon at hindi kita pipigilan. Basta tapusin mo muna yung pag-aaral mo para ma-secure natin yung future mo. Sa pag-aaral nga, wala kang tiyaga sa pagiging empleyado pa kaya. Ate, sigurado ako na uugod-ugod na ako sa oras na makapagtapos na ako ng pag-aaral. Tama bang ilang taon ang kailangan kong gugulin para lang pag-aralan ng mga bagay na hindi ko naman magagamit sa totoong buhay? Anong hindi? Alam mo ikaw, dapat nagpasalamat ka pa nga eh. At bakit? Alam mo ba na ang daming estudyante dyan na nag-working student? O di kaya nag-a-apply ng scholarship para lang makapagtapos ng pag-aaral? Tapos ikaw, binabaliwala mo lang yung opportunity na makapag-aaral? Kung umasta ka, kala mo laking abala ng pag-aaral ah. Kung alam mo lang yung hirap ko at pagtitiis para lang maipambayat dyan sa matrikula mo. Eh bakit mo sinusumbat sa akin yan? Eh responsibilidad mong pag-aralin ako. Sinabi ko bang pag-aralin mo ko? Nagmakaawa ba ako, O ha? ikaw, hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo ha. Bakit? Totoo naman ah. Ikaw tong nagpresenta na kupkupin at paaralin ako. Tapos ngayon manunumbat ka? Alam mo ikaw, dapat nga magpasalamat ka pa na kinuha kita kina mama at papa eh. Pero imbis na magpasalamat, mas lalo mo pang inaabuso yung kabaitan ko sa'yo. So anong gagawin mo ngayon? Ibabalik mo ako sa pinanggalingan ko, ha? Kung gagawin mo yan, mas lalo mo lang pinatunayan na wala kang kwentang ate. Hoy, wala akong sinabing ganyan ha. Ang punto ko dito, hindi ka magda-drop out. Tapos ang usapan, Chelsea. Ay hindi ate! Hindi pa tapos ang usapan. At hindi to matatapos kung hindi mo ako pakikinggan. Kung tutuusin ang dami-dami naman dyan na hindi nakapagtapos pero sobrang successful na ngayon. Oo, alam ko. Pero para sabihin ko lang din sa'yo, mas marami kang trabaho na mapagpipilian kapag nakapagtapos ka. Ay basta! Ayoko na mag-aral at wala ka nang magagawa doon. Talaga ba? Eh di sige. Hoy ate! Saan ka pupunta ha? Total, ayaw mo namang mag-aaral. Babawiin ko na tong laptop mo. Saan na ba yun, ha? Ito. Di ba magda-drop out ka na? Ibig sabihin nun, wala nang silbi sa'yo tong laptop mo. Total, binili ko naman to para may magamit ka sa eskwelahan. Kasi sabi mo nun, kailangan mo to para sa mga report mo ko, no? Di ba? Eh bilang hindi ka na kamo papasok, eh di babawiin ko na. Ay, siya nga pala. Bago ko makalimutan, akin na rin yung cellphone mo. Ano? Ibigay mo sa akin na magkakagulo tayo dito. Ano, mamili ka. Hindi! Bakit? Hindi ba tayo nagkakagulo sa lagay na to, ha? Maniwala ka sa akin, hindi ko pa nasasagad tong kamalditahan ko. Ano na? Ibibigay mo sa akin o hindi? Ano, gusto mong bilangan pa kita eh? Sinasabi ko sa'yo, Chelsea, pagsisisihan mong sinagad mong galit ko! Oo na, eto na! Siguro itong laptop ibebenta ko na para may pambayad tayo sa apartment sa susunod na buwan. Ha? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Ay, hindi! Seryoso ako! Ibebenta ko tong laptop para may pambayad ako sa apartment. Alam mo, dahil binigyan mo ako ng sakit sa ulo ngayong araw na to, sa makalawa ko na lang ibabalik tong mga to sa'yo. Ano? Kaya sa susunod na may gagawin kang kagagahan, mag-isip ka ng mabuti. Kasi hinding-hindi ko nakokonsintihin yung pagiging spoiled brat mo. At gaya ng inaasahan, Papa Dudut, ay hindi kami nagkibuan ni Chelsea.
Pero simula noong araw na yon, mas naging matapang na ako. Hindi na ako magpapadala sa mga tampo, drama o mga luha niya. Hindi ko na siya kukonsentihin gaya ng dati. Napagtanto ko kasi na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakikita sa pagbibigay ng material na bagay. Oo, mga kabarangay, masarap pong magbigay, lalo na sa taong mahal mo. Pero mas mahalaga yung pagtutuwid mo sa kanya kapag alam mong may mali na sa kanyang ginagawa. Ang pagmamahal dapat hindi lang nagpapasaya, dapat ay nagpapabuti rin. Dati, iniisip ko na basta na ibibigay ko ang gusto niya ay okay na yon. Pero ngayon, Papa Dudut, ay naiintindihan ko na ang pagdidisiplina at pagbibigay ng payo ay mas malalim na paraan ng pag-aalaga at pagmamahal. Kasi kung totoo kang may malasakit sa isang tao, hindi mo hahayaang mapariwara siya sa kanyang buhay, Papa Dudut. Hindi mo siya hahayaan sa mga maling desisyon niya. Kaya kahit na masakit at mahirap ay mas pinili ko na huwag magpadala sa mga tantrums ni Chelsea kasi mahal ko siya at gusto kong mas maging mabuting tao siya. Balang araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Love stories. Papa Dudut, binalik ko rin kay Chelsea ang laptop at cellphone niya at habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na rin kaming nagkakaayos. Masaya ako kasi pakiramdam ko ay bumalik na ulit yung closeness naming dalawa. Patuloy pa rin siyang nag-aaral at ako naman ay tuloy lamang sa pagtatrabaho. Noong mga panahong yon, ang pinaguhugutan ko talaga ng lakas sa pagtatrabaho ay ang pangarap kong makita siyang makapagtapos ng college. Ilang gabi rin akong nanalangin at nangarap na makita ko siya sa stage, hawak ang diploma niya. Parang ang sarap sigurong maramdaman noon. Pero ang masaklap pa dyan, pamahal ng pamahal ang matrikula ni Chelsea sa kolehiyo. Pero pilit ko pa rin ginagawa ng paraan kasi mahal ko ang kapatid ko. At gusto ko siyang suportahan sa abot ng makakaya ko. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay may mga bagay na napapansin ko sa kapatid ko na sobrang nakakapanibago. Mas maaga na siyang umuuwi galing sa eskwela. Pero hindi ko siya nakikitang nagbabasa o nag-aaral man lang. At ang pinaka nakakabahala ay hindi na niya ako kinakausap tungkol sa grades niya. Hindi tulad dati na agad-agad niyang ibinibigay sa akin ang report card niya pagkatapos ng grading period. At madalas ay nahuhuli ko siyang tulala na lamang sa kawalan. Kaya isang gabi ay nag-decide ako na kausapin siya, Papa Dudut. Gusto ko lang sanang malaman ang katotohanan kasi hindi ko na rin alam kung ano na ba talaga ang nangyayari sa kanya. Siya nga pala, Chelsea. Bago tayo kumain, may gusto sana akong pag-usapan natin. Bakit? Ano yun? Ano kasi, Ano ba naman yan? Kinakabahan na ako Tungkol saan ba? nitong mga nakaraang buwan, napapansin ko na kasi na parang napapaaga na yung uwi mo galing eskwelahan. Eh, di ba dati-rati may mga araw na gabi ka na umuwi? O kaya dinner time? Kasi may mga klase kayo na hapon ang umpisa, di ba? Alam mo ate, may mga panahon kasi na absent yung professor namin. Kaya napapaaga yung uwi ko. Tigilan mo na nga yung kaka-overthink mo dyan. Kaya mas lalo kang nai-stress Ganun ba? Sige na, kain na tayo. Chelsea, may isa pa pala akong tanong. Bakit hindi kita nakikitang nag-aaral dito sa bahay? Wala ba kayong assignment kapag absent yung prof nyo?
Paano yung mga quiz o mga kung anong mga exam, ganyan? Sa school ko na kasi binabasa lahat ng mga kailangan kong basahin. Yun lang ba? Yun lang ba ang dahilan? Lahat ng kailangan yung gawin natatapos nyo sa eskwelahan? Totoo ba yan, Chelsea? Kasi ako nung nag-aaral ako, lahat inuuwi ko sa bahay eh. Imposibleng matapos ko sa loob ng classroom bago umuwi yun eh. Eh, ikaw yun. Iba na kami ngayon. Chelsea, alam ko may tinatago ka. Sige na, magsabi ka sa akin. Ano ba yun? Ano nangyayari? May problema ka ba? Sinabi na ngang wala eh, wala. Ayun ka na naman sa pagiging dudera mo eh. Oh, ba't nagagalit ka? Kung walang problema, bakit ang bilis tumaas ng emosyon mo? Chelsea, magkapatid tayo. At hinding-hindi mo ako maloloko. Magsalita ka na. Anong nangyayari? Wala nga. Anong nangyayari? Oh, ba't ka umiiyak? Ate, Bakit? Hoy, bakit Chelsea? Magsalita ka! Bakit nga? Siguro may bagsak ka, no? Yun ba? Ay, Chelsea, aaminin ko na masyado kitang natalakan nun. At siguro nape-pressure kita ng dahil doon. Kaya kung may bagsak ka, maiintindihan ko naman eh. Basta aminin mo lang. Sige na. Magagawan pa naman natin yun ng paraan kung sakali eh. Anong subject? Ilang subject? Sinong prof mo? Sabihin mo sa akin at kakausapin ko. Ate, hindi na kailangan. Bakit? Kasi wala na eh. Nag-drop out na ako. Ano? Ay! Ulitin mo nga yung sinabi mo. I'm sorry, pero ilang buwan na akong hindi pumapasok. Pambihira ka naman, Chelsea! Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang na pumapasok ka para lokohin ako? Bakit? Bakit mo nagawa yon, ha? Bakit? Pasensya ka na, ate. Pero hindi ko na talaga kaya yung pressure ng college eh. Ang dami-dami naming assignments, reports, at research. Ate, mababaliw na ako kapag pinagpatuloy ko pa yung... Ako mababaliw sa ginagawa mo, Chelsea! Ate, sorry na. Please. Intindihin mo naman kung saan ako nanggagaling, oh. Bakit ako? Ni minsan ba inintindi mo kung saan ako nanggagaling? Grabe, ha? Sobrang selfish mo. Ginagawa ko na lahat para mapabuti yung buhay mo, pero bakit ganon? Bakit palagi mo na lang hinihilap pababa yung sarili mo tuwing sinusubukan kitang iangat? Matagal ko nang sinabi sa'yo na ayoko nang mag-aral. Pero ikaw lang naman to nagpupumilit eh. Ang bigat-bigat na ng loob ko. Para akong gumagapang papasok ng eskwelahan. At tuwing nasa loob ako ng classroom, parang hindi ako makahinga. Kasi ayoko doon. Ayoko na. Pero di ko lubos akalain na darating ka sa putong lolokohin mo ako! Kung mag-alala, magtatrabaho na lang ako tsaka tutulungan na lang kita sa mga gastusin dito sa apartment. Hindi yan ang buhay na gusto ko para sa'yo eh! Yun ang problema, ate. Ni minsan ba, tinanong mo ako kung ano yung klase ng buhay na gusto ko para sa sarili ko? Hindi! Hindi mo naisip yon kasi makasarili ka! Ni minsan hindi ka nakabalang malaman kung ano ang nararamdaman ko! Kasi selfish ka! Selfish ka! Bastos ka! Oh! Galing mo naman pala! Sinampal mo ako! Kasi alam mo mismo sa sarili mo na totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Na talagang ganit at makasarili ka. Wala kang pakialam sa akin. Yung sarili mo lang ang iniisip mo simula't sapul pa lang. Kung talagang selfish ako at wala akong pakialam sa'yo, hindi ako magagalit sa'yo ngayon! Kung talagang makasarili ako, hindi ako mag-aabala na payuhan ka! Yan! Yan ang itatak mo dyan sa kukote mo na sobrang hirap makaintindi! Wala na talaga akong nagawa kundi tanggapin na lamang ang sitwasyon, Papa Dudut. Kahit sobrang hirap at sobrang sakit sa loob. Pero sinabi ko kay Chelsea na sa ayaw man niya o sa gusto ay i-enroll ko ulit siya sa susunod na pasukan.
Habang wala pa, dito muna siya sa apartment at tutulong-tulong sa mga gawaing bahay. Pero sa totoo lang, kahit gaano or ganon ang usapan, ay halos wala rin naman siyang ginagawa. Ang totoo ay sobrang batugan pa rin niya. Pag uwi ko galing trabaho, ay ako pa rin ang gumagawa ng lahat. Parang kahit na anong pagod at sakripisyo ang ibigay ko ay sunod-sunod pa rin ang problema at pakiramdam ko ay wala akong pahinga. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. At habang lumilipas sa mga araw ay napapansin kong lalo pang lumalala ang kalagayan ni Chelsea. Madalas siyang matamlay, walang ganang kumain at minsan ay parang ang init pa ng ulo niya kahit tungkol sa maliliit na bagay lang. Nung una, iniisip ko na baka nababagot lamang siya sa apartment kasi nga hindi na siya nag-aaral. At wala siyang masyadong ginagawa. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong kinukutuban na may mas malalim na kadahilanan sa likod ng mga pagbabago sa kanya. Kaya kahit natatakot ako sa maaari kong malaman ay nag-decide na akong kumilos bago pa may mangyaring masama sa kapatid ko, Papa Dudut. Chelsea? Chelsea, bumangon ka na. 11:00 na ng umaga. Sige na, kakain na tayo. Ayoko ate, mauna ka nang kumain. Ay, ano ba naman yan, Chelsea? Hoy, pumayag ako na sa susunod na pasukan ka na lang mag-e-enroll ha, pero hindi ako pumayag na maging batugan ka. Gumising ka na dyan. Ilang araw ka ng ganyan. Naririnti na ako sa'yo, ano ba? Lumabas ka na nga muna, Hindi. alis! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka kumakain. Ang konti-konti na lang kaya ng kinain mo kagabi. Sige na, utang na loob, parang ahawa mo na. Bumangon ka na dyan para makakain na tayo. Kulit-kulit mo naman eh. Tsaka itong damit mo, Diyos ko. 2 araw ka nang hindi naliligo. Ano ba naman yung kababae mong tao pero sa laula ka? May mas tatamad pa ba sa'yo? Kung nababahuan ka sa akin, edi lumabas ka. Hindi. Magpapalit ka ng damit mo ngayon din. Gusto mo bang ako pang magpalit dyan sa damit mo? Ano ba, hindi mo ba nakikita na nanggigitata ka na? Hindi. Ikaw lang naman tong palaging nakakapansin kasi masyado kang praning. Lahat palagi mong inuusisa. Mag-relax ka naman, pwede. Pwes wala akong mapapansin kung wala naman akong maling nakikita. Kaya sige na, bumangon ka na dyan. Mag-ayos-ayos ka naman. Sama ang pakiramdam ko. Ayokong bumangon. Naku, wag mo akong susubukan, Chelsea. Kung kinakailangan kitang buhusan ng malamig na tubig, maniwala ka sa akin, gagawin ko. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Tutulog na ako. Ay, sinabi ng bumangon ka eh. Sandali lang. Ba't parang ang init mo? May lagnat ka. Wala akong lagnat. Sandali lang, kukuha ako ng bimpo. Papalitan ko na rin yung damit mo. Ano akala mo sa akin, 5 years old? Tumigil ka nga. Magpatulog ka naman. Teka, bumangon ka nga. Papalitan ko muna tong damit mo. Bumangon ka na, dali. Chelsea, isa. Bumangon ka. Ay, nako, sige na nga. Pero pagkatapos ito, magpatulog ka, ha? Parang hindi na normal tong init mo ah. Siguro kailangan na natin pumunta ng ospital. Ano bang init ang sinasabi mo? Ayoko pumunta ng ospital. Nanlalata lang ako pero wala akong sakit. O ka lang talaga mag-isip. Kailangan ko lang talagang ipahinga to kaya please lang, please naman. Parang may mali talaga eh. Nakakarindi ka na ate ha. Pues sundin mo na lang ako para hindi na natin kailangan magtalo pa. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ayoko mang pumunta ng ospital. Wala namang mali sa akin. Anong wala? Eh hirap na hirap kang bumangon dyan oh. Ano gusto mong gawin ko? Papanoorin kitang mahirapan? Hindi! Pupunta tayo sa ospital sa ayaw at sa gusto mo. Halika na! Ayoko nga! Chelsea! Gusto mo ba talaga malaman yung totoo kung bakit ako nanghihina, ha? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit unti-unti na akong nawawalan ng gana? Nang sa ganon, matigil ka na dyan sa kakadada mo! Ano ibig mo sabihin? Chelsea, magsalita ka! Magsalita ka! Hindi ako sigurado, ate, pero Pero ano? Pero ano? matagal na akong nagdududa na baka buntis ako, ate. Ano?
Hindi ako sigurado, okay? 2 buwan na kasi kung walang dalaw tapos kung ano-ano pa yung nararamdaman ko. Chelsea naman! Hindi mo ba talaga ginagamit yung utak mo? Yung pag-drop out mo nung college, matatanggap ko pa yun eh. Pero ito, Diyos ko. Sino yung ama na dinadala mo, ha? Sino? Ate. Ate, wag ka munang magalit. Kaya hindi ko sinabi sa'yo kasi alam ko magkakaganyan ka eh. Pero ate, hindi ko na talaga kayang itago itong pinagdadaanan ko. Ngayon ko mas kailangan ng karamay. Kaya please lang, wag mo na akong pagalitan ng sigawan. Tinatanong kita, sinong gumawa sa'yo niyan? Saan nakatira yung walang hiyang lalaki na nakabuntis sa'yo, ha? Pupuntahan at kakausapin ko! Ate, ginawa ko na yan. Nung sinabi ko sa kanya na may duda akong buntis ako, bigla na lang siyang nawala. Tapos nung pinuntahan ko siya sa bahay nila, wala na rin siya doon. Nag-deactivate na rin siya ng social media account niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Litong-lito na ako, ate. Magpa-check up tayo sa doktor para malaman natin kung totoo yung hinala mo. Tumayo ka na. Maligo ka at magbihis. Pupunta tayo sa ospital. Walang magagawa yung pag-iyak-iyak natin dito. Tumayo ka na. Ate, sorry. Mamaya na yung sorry-sorry na yan, pwede? Ang importante malaman muna natin kung buntis ka nga. Dahil pag kumpirmadong buntis ka, magbabago na nga ang buhay natin. At kung sino man yung nakabuntis sa'yo, gagawin ko ang lahat para matuntun siya. Nung araw ding yon ay dinala ko si Chelsea sa doktor at doon na nga namin nakumpirma na 2 buwan na siyang buntis. Ang 22 anyos kong kapatid ay nagdadalang tao, Papa Dudut. Meron palang allergy si Chelsea kaya't nilagnat at saktong nakumpirma na buntis siya. Sinubukan kong hanapin ang ama ng dinadala niya pero parang naglaho na lamang siya bigla. Wala na siyang social media at kahit yung mga kaibigan niya ay hindi rin alam kung nasaan na siya ngayon. Sa mga panahong yon, Papa Dudut, alam kong mas kailangan ako ni Chelsea. Kaya imbis na sermonan siya o husgahan, ay mas pinili kong unawain siya. Hindi ko na rin kasi kayang dagdagan pa ang bigat ng nararamdaman niya. Kaya pumayag na rin po ako, Papa Dudut. Nagsabi na rin ako na baka ako na muna ang magtatrabaho para sa kanila ng magiging anak niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ako na lang talaga ang meron siya. At kung pababayaan ko si Chelsea, wala na siyang ibang matatakbuhan pa. Kaya buong puso kong tinanggap ang sitwasyon na magiging nanay ang kapatid ko. Lumipas ang ilang buwan at nanganak na nga si Chelsea. Isang malusog na baby boy ang isinilang ng aking kapatid na pinangalanan naming Dave. Aaminin ko nung una kong makita ang mukha ng bata ay may kung anong tuwa akong naramdaman. Parang biglang lumambot ang puso ko at nawala lahat ng mga pasakit sa akin ng kapatid ko. Si Chelsea naman ay halatang hindi pa handa at parang lutang pa rin sa lahat ng mga nangyayari. Pero kahit na ganoon ay pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging mabuting tita ako sa aking pamangkin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman ang lagay namin ng mga sumunod na taon. Sumubok siyang mag-aral pero mukhang hindi talaga para sa kanya. At habang lumilipas sa mga taon ay unti-unti naming napapansin na parang may kakaiba sa kinikilos ni Dave. Lalo na noong 2 years old siya. Hindi siya nakikipaglaro sa ibang bata at laging nag-iisa.
At kapag kinakausap mo siya ay parang hindi siya makatingin ng direkta. Nung una ay iniisip ko lamang na baka sobrang mahiyain siya pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na may mga hindi tama. Kaya naman minabuti kong kausapin si Chelsea tungkol sa anak niya. Pero ang nakakalungkot nito, parang wala siyang interes sa kalagayan ng anak niya. Binabaliwala lang ni Chelsea sa tuwing binabanggit ko si Dave at mga napapansin ko. Ang pinakamasakit sa akin ay anak niya yon pero parang ako pa rin ang mas nag-aalaga. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ko pababayaan si Dave. Gagawin ko pa rin ang lahat para maging mabuting tita sa kanya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na talaga kinaya, Papa Dudut. Pag uwi ko galing trabaho, sobrang gulo ng apartment, nagkalat ang mga laruan, marumi ang sahig at si Dave naman ay sobrang gusgusin na tila walang nag-aalaga. Samantalang si Chelsea nakahiga lamang at nakatutok sa kanyang cellphone. Parang wala siyang pakialam. Kaya nung araw ding yon ay kinausap ko na siya ng masinsinan at napagtanto ko na hindi na ako pwedeng manahimik pa. Diyos ko! Dinaanan ba tayo ng bagyo? Ano ba naman tong apartment, Chelsea? Ba't ang dumi at ang kalat? Hay nako ate, ilang beses ko nang ipinaalala sa'yo na kumuha na tayo ng kasambahay. Nang sa ganon, hindi ka na mahirapan. Ang galing mo rin eh, no? Hindi ka na nga nag-aral, batugan ka pa. At itong si Dave, Diyos ko! Tingnan mo nga yung bata. Nanggigitata na oh. Sobrang gusgusin. Ano ba naman, Chelsea? Hindi mo man lang ba naisipan na paliguan tong bata? Teka nga. Dave, baby. Look at tita. Look at tita, baby. Sige na, baby. Go to your room muna. Go to your room muna, ha? Dave, go to your room muna, baby. Doon. Doon, banda doon. To your room. To your room, Dave. Susunod na lang ako mamaya, ha? Oo. Susunod si tita. Go na, go na. Make sure you close the door, ha? Close the door. Close the door, ha? Ba't pa ako mag-aabala na paliguan yan? Eh ganun din naman. Madudumihan pa rin yan kasi nga bata. Gusto mo ikaw paliguan ko ng kumukulong tubig para mahimasmasan ka dyan sa kahibangan mo, ha? Kumalma ka nga, pwede. Masyado kang stressed eh. Liit na bagay. Ewan ko sa'yo. Ang galing mong mga tuwiran dyan eh, puro walang kakwenta-kwenta naman yung mga palusot mo. Alam mo, Chelsea, may kailangan tayong pag-usapan eh. Ano na naman yun? Wala ka bang napapansing kakaiba dyan kay Dave? Maliban sa pagiging gusgusin niya, wala na. Ano ka ba? Seryoso ko. Matagal ko nang napapansin na parang hindi nakikisalamuha yung bata sa mga kaedad niya eh. Tapos tuwing kinakausap mo siya, parang hindi siya makatingin ng diretso sa'yo. At isa pa, yung ibang bata nakakapagsalita na ng maayos. Pero itong si Dave, hirap na hirap pa rin makabigkas ng simpleng salita hanggang ngayon. Wow! Ang dami mong napansin ah. Kung sa bagay, ba't pa nga ba ako magtataka? Eh simulat sa pool pa lang, hilig mo nang punahin ng ibang tao. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ano ba? Ate, yung lahat ng binanggit mo tungkol kay Dave, normal yan, okay? Malamang, bata pa. Kaya syempre, palaging naiilang. Mahihain, ganun. Hindi, Chelsea. Iba talaga eh. Hindi na normal yung mga kinikilos niya. Siguro panahon na para dalhin natin si Dave sa doktor para malaman natin kung ano talagang nangyayari. Ano sa tingin mo? Pwede naman. Basta ikaw bahala sa lahat ng mga kailangang bayaran ah. Ano pa nga ba? Tingin mo aasahan kita gumastos? Eh simula nung nabuntis ka at pinanganak mo yang si Dave, ako na naman ang sumasalo sa lahat ng mga kailangan nating bayaran, di ba? Nanunumbat ka ba? Hindi! Pero ma-appreciate ko kung magkakaroon ka ng kusa na maghanap ng trabaho. Eh kung ganun, sinong may iiwan dito sa apartment para bantayan si Dave? At bakit? Ni minsan ba binantayan mo ng maayos yung anak mo? Eh kung hindi ko binabantayan yan, eh di sana matagal na siyang patay. Hoy Chelsea, yung bunganga mo ha? Alam mo ate, matagal ko nang pinag-iisipan to eh. Bakit hindi na lang natin ipaampun si Dave? Anong sabi mo? Ipaampun na lang natin si Utang Dave. na loob? Nasisiraan ka na ba talaga ng
ng bait, Chelsea? Seryoso ako! Ate, isipin mo ha. Mas lalong gagaan ang buhay natin kapag nawala sa landas natin yung bata na yun. Anong kagagahan niyang sinasabi mo? Oo, aaminin ko na may mga pagkakataon na nahihirapan ako sa pag-aalaga kay Dave. Pero kayang-kaya kong tiisin yun. Ikaw nga nagawa kong tiisin eh. Si Dave pa kaya na walang kamalay-malay sa mundo. Kahit kailan talaga hindi ka na nagbago. Taon na ang lumipas pero kung umasta ka, kala mo wala ka pa ring anak. Ay, napaka-irresponsable mo tapos ngayon gusto mo pang gumawa ng isang malaking pagkakamali? Pagkakamali? Ni minsan hindi ko ginustong magkaanak. Yang batang yan ang malaking pagkakamali. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka pa ng bata eh. Para namang maiintindihan niya ako. Kahit siguro isigaw ko pa sa kanya yung mga sinabi ko, tutunga nga lang siya. Sa'yo na rin mismo nang galing, di ba? Na parang may diferensya sa utak yung batang yun. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi niya naman maiintindihan tong pinag-uusapan natin. Kahit mura-murahin ko pa siya. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero pag hindi mo pinaampun niyang si Dave, di magdusa ka sa pag-aalaga sa batang yun. Dapat talaga, pinalaglag ko na lang yung batang yun eh. Nang mga panahong yun ay mas lalo akong naliwanagan at tuluyang nabuksan ng mata ko sa katotohanan na wala talagang pagmamahal si Chelsea sa sarili niyang anak. Ang sakit isipin pero ako pa ang mas naaawa kay Dave. Wala na rin naman akong magagawa para baguhin ang ugali ni Chelsea kaya pinili ko na lamang na mag-focus sa mga bagay na kaya kong kontrolin at ayusin. Pinasuri ko si Dave sa doktor at mula doon ay nirefer kami sa isang developmental pediatrician at sa tulong ng mga pagsusuri ay doon na rin namin nakumpirma na si Dave ay may autism. Ang autism ay isang kondisyon kung saan ay nahihirapan ang isang tao sa pakikisalamuha at pakikipag-usap. Hindi ko maitago ang awa ko nang marinig ko ang diagnosis. Ang sakit sa puso. Pero tulad ng dati ay tinanggap ko na lamang ng buo ang sitwasyon at pinangako ko sa sarili ko na lalo ko pang mamahalin si Dave. Lalo na ngayon na alam ko na meron siyang kondisyon na pinagdadaanan. Aaminin ko, Papa Dudut, na medyo mabigat sa bulsa mga therapy para sa autism. Pero habang hindi pa kaya, ay ginawa ko na lamang ang lahat para maparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa at mahal na mahal ko siya, Papa Dudut. Utang na loob, manahimik ka ng bata ka! Hoy, Chelsea! Ano ginagawa mo kay Dave, ha? Paano ba naman kasi? Kanina pa nagwawala yung batang yan. Mukhang may diferensya yata sa utak eh. Manang-mana sa tatay niya. Hoy, huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan yung bata. Patahimikin mo yung batang yan. Sakit-sakitan ng tenga ko. Ikaw ang dapat tumahimik. 3 years old na bata, pinapatulan mo? Nakakasar kasi eh. Napaka-abnormal. Hoy, bibig mo, Chelsea. Alam mo ba na pina-check up ko na sa pedia si Dave, ha? At ang sinabi ng pedia na may autism yung bata. Autism? Anong autism? Tsaka hindi mo naman kunento sa akin na dinala mo na pala sa pedia yung bata na yan. Anong hindi? Sinasabi ko na nga sa'yo na dapat patingnan si Dave, kaya lang abala ka sa pagiging walang kwentang ina. Ate, sa tingin mo ba talaga matatanggap ko pa yung si Dave? Yang bata na yan ang dahilan kung bakit nasira ang kinabukasan ko. Wag mong sisisihin si Dave sa mga palpak na desisyon mo sa buhay, ha? Kasi ikaw mismo ang sumira sa kinabukasan mo, hindi siya. Ah, talaga ba? So ano, pag-uusapan na naman ba natin yung pagtigil ko sa pag-aaral, ha? Hindi ka ba nagsasawa? Palagi mo nalang pinamumukha sa akin na hindi ako nakapagtapos. Ako pa ba ang may problema? O baka ikaw na? Kasi ikaw tong hindi makausad. Ikaw wag mo akong babalik ta rin, ha? Kasi simula nung ipinanganak mo yung si Dave, wala na akong ibang hiningi at ginusto sa'yo kung hindi ang magpakananay sa kanya. Yung maging responsable kang magulang.
Alagaan mo yung anak mo. Tutukan mo yung paglaki niya. I'm sorry, ate. Pero masyadong malaki ang hinihingi mo. Masyadong malaki. Ibang klase ka talaga, Chelsea. Pwes ko hindi mo kayang ituring yung bata bilang anak mo. Sana naman, tratuhin mo man lang siya bilang tao. Kita mo na nga na may special needs yung anak mo. Oh. Pagsasalitaan mo pa na masama. Special ano? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Sige, ipaiintindi ko sa'yo nang sa ganon, magkaroon ka naman ng konting amor dyan sa anak mo. May autism si Dave. At yung autism niya ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang makisalamuha sa ibang tao. At yung autism niya rin ang dahilan kung bakit hindi siya makatingin ng diretso tuwing kinakausap siya. At alam mo kung ano yung pinakamahirap tanggapin? Walang gamot para sa autism. Pero alam mo kung anong meron? Therapy! Tamang pag-aalaga! Higit sa sapat na pagkalinga! Yung therapy, mahal, oo. At pag-iipunan ko na yon. Pero yung kalinga at pagmamahal, Chelsea, libre lang yon. At sana kahit man lang sa ganung paraan, makatulong ka. Papa Dudut, hindi ko na pinigilan ang pag-alis ni Chelsea. Pagod na rin kasi ako sa batang yon. At noong umalis siya ay wala na talaga akong ibang inisip kundi si Dave. Buong atensyon ko ay ibinuhos ko sa kanya. Ang gusto ko sana ay mapalapit si Chelsea sa anak niya na makita niyang may batang umaasa at nagmamahal sa kanya. Pero siya mismo ang lumalayo. Kaya ako na lang talaga ang gumawa ng paraan para ipadama kay Dave na hindi siya nag-iisa. At may nagmamahal pa sa kanya ng buong buo. Nagdoble kayod ako sa trabaho para makakuha ng yaya na makakatulong at mag-aalaga sa kanya habang nasa opisina ako. Nangutang din ako at nagsumika palalo para ma-enroll siya sa isang special school at may pa-therapy. Alam kong hindi biro ang lahat ng ito. Pero tuwing nakikita ko si Dave na masaya, tumatawa at nakangiti, parang napapawi lahat ng pagod ko, Papa Dudut. Para sa akin ay sulit ang lahat, kahit kulang sa tulog o halos walang pahinga, basta alam kong mas gumagaan ang mundo ni Dave ay panalo na ako. Pero isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumalik si Chelsea sa bahay. Nagulat ako. Pero hindi naman ako nagalit. Sa halip ay pinili kong tanggapin siya, Papa Dudut. Gusto ko pa rin lumaki si Dave na may koneksyon sa nanay niya. Na makilala niya ito at maramdaman kahit papaano na may puwang siya sa puso ng nanay niya. Ayokong ipagkait yon sa kanya, kahit gaano pa kasakit ang lahat ng mga nangyari sa aming magkapatid, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong una ay masaya talaga ako kasi napansin kong hindi na sinisigawan ni Chelsea si Dave. Kinausap na niya ito ng maayos at parang mas nagiging normal na ang pakikitungo niya sa anak niya. Akala ko ay unti-unti na siyang magbabago pero kapalit naman noon ay halos hindi na siya nananatili sa apartment. Palagi na lamang siyang wala at tuwing tinatanong ko kung saan siya nagpupunta, ang palagi niyang sagot ay naghahanap daw siya ng trabaho. Sa simula ay natuwa ako at iniisip ko na baka eto na yung simula ng pagiging responsable niya. Pero habang tumatagal, mas lumilitaw ang katotohanan. Wala siyang pinagbago, tamad pa rin siya sa bahay at halos lahat ng gawaing bahay pati ang pag-aasikaso kay Dave ay inaasa na lamang niya sa yaya. Hanggang sa isang araw, inabutan ko siyang umuwi ng madaling araw, lasing na lasing. Doon ko na na-realize na baka niloloko lamang niya ako sa lahat ng mga sinasabi niya. Kaya kinausap ko siya ng masinsinan. Gusto ko na talagang malaman kung totoong nagbago na ba siya o nagpapanggap lang, Papa Dudut. Saan ka galing, ha? Hi, ate. How are you? Di bang sabi mo sa akin maghahanap ka ng trabaho? True.
May naghahanap ba ng trabaho na umuwi ng 10 oras ng gabi at lasing pa? Meron. Yung mga naghahanap ng trabaho sa bar. Chelsea, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kung ganon, sige, matutulog na lang ako. Babalikan na lang kita kapag hindi na mainit ang ulo mo, ha? Good night. Sandali lang. Huwag mo akong tatalikuran. Dito ka lang. Nako, kung sesermonan mo lang ako, ipagbaliban mo na lang muna yan. Naghanap ka ng ibang kausap mo. Kailan ka pa ba magbabago, ha? Chelsea, may anak ka na. At kailangan ng anak mo ng isang nanay na magmamahal sa kanya. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo, Chelsea. Please lang, magbago ka na. Hindi ba't simulat sa pool pa lang? Sinabi ko na sa'yo na ipampon mo na lang yung si Dave. Kung nakinig ka lang sana sa akin, di sana hindi ka na namumroblema. Ano naman ang kinalaman ng bata sa mga kagagahang ginawa mo? At para sabihin ko sa'yo, ikaw pa rin ang nanay ng bata. Ay nako ate, pinapaubaya ko na sa'yo yung role na yan, ha? Huwag kang mag-alala. Kasi hindi ako makikihati sa'yo. Sayong-sayo na si Dave. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Chelsea. Bakit ba galit na galit ka sa bata, ha? Ano ba naman yan? Hindi ba't pinag-usapan na natin yan dati? Hindi lang kasi ako makapaniwala na selos lang ang dahilan ng galit mo eh. Ikaw, magseselos sa bata? Talaga ba? Tsaka alam nga namang sisihin mo yung bata kung bakit ka natigil sa pag-aaral. Bago ka pa man nabuntis, sumuko ka na makapagtapos ng kolehiyo. Kaya sige na, magsabi ka na sa akin ng totoo. Saan ba nanggagaling yung pot mo, ha? Galing mo ah. Manghuhula ka na pala ngayon. Hindi ako manghuhula, pero ate mo ko. So ano nga? May iba pang dahilan? Ano yun? Magsabi ka na. Once and for all, klaruhin mo ng lahat. Bakit ba galit na galit ka kay Dave kahit wala namang kasalanan yung bata sa'yo? Sige na, Chelsea. Magsalita ka na. At pangako, makikinig ako. Kasi ano? Kasi yung bata na yun ang dahilan kung bakit ako hiniwalayan nung lalaking binahal ko. Kung hindi nabuo yung batang yun, makakasama ko pa rin si Julio. Ay! Oh, ba't ka tahimik? Pinilit mo akong magsalita tapos ngayon, mananahimik ka dyan? Natatawa ka pa ha? Akala ko ba makikinig ka ha? Nakikinig naman ako ha. Pero Chelsea, hindi ibig sabihin nun sasang-ayon na ako sa mga sinabi mo. I'm sorry pero ang babaw ng rason mo. Ano? Chelsea, tanga ka ba talaga? Walang kinalaman yung bata sa nangyari sa'yo at dun sa classmate mo. Ate Mary Joy, kung hindi ko lang sana sinabi kay Julio na buntis ako noon, hindi siya matatakot, hindi siya magtatago. Kaya malamang, kami pa rin hanggang ngayon. Kasi alam mo ate, mahal ko pa rin siya eh. Mahal ko pa rin si Julio. Ano tingin mo sa lalaking yon, ha? Namamahalin ka niya maging sino ka man? Kung talagang minahal ka ng lalaking yon, pinanindigan ka na niya at yung batang nabuo ninyo. Pero hindi! Mas pinili niya magtago para takasan ang responsibilidad niya sa inyo. Diyos ko, Chelsea! Patawarin ka sana ng Diyos sa mga pinagsasasabay mo. Hindi ko na alam! Hindi ko na talaga alam kung ano pang gagawin ko sa'yo para umayos yung lagay ng utak mo. Ginawa ko naman lahat para maging maayos ang buhay natin, ha? Pero bakit ganyan ang kinalabasan mo? Isang babae na baliko ang pag-iisip at masyadong ibang sa pag-ibig. Kahit na anong gawin ko, Papa Dudut, ay parang hindi na talaga magbabago ang kapatid kong si Chelsea. Sinubukan ko siyang tulungan sa paghahanap ng trabaho, pwersahan na ang ginawa ko.
Binilhan ko siya ng laptop at tinuruan kung saan pwedeng mag-apply ng work from home. Pero sa halip na maghanap ng trabaho ay nagawa pang ibenta yung laptop na ibinigay ko sa kanya. Yung laptop na pinaghirapan ko at ginamit lang niya yung pera para makagala at mag-party. Tulad ng nakasanayan, inaasa pa rin niya ang lahat sa yaya. Sa totoo lang ay dumating ako sa punto na gusto ko na talaga siyang paalisin sa bahay. Sobrang bigat na ng sitwasyon at pakiramdam ko ay sinasayang lamang niya ang pagkakataong ibinibigay ko. Pero kahit na ganon, may parte pa rin sa puso ko na umaasa. Umaasa na balang araw ay magigising siya sa katotohanan at matututong mahalin at alagaan ang anak niya. Hanggang isang araw ay lumapit sa akin si Chelsea. Dala-dala naman niya ang maleta at gamit niya. Hoy, ba't dala-dala mo yung maleta mo, ha? Saan ka pupunta? Ate, I'm sorry, pero aalis na ako. At bakit? Hindi naman kita pinapaalis, Pakiramdam ko kasi parang nasasakal na ako eh. No offense, ate pero ayaw na kitang makasama. At ayoko na rin makasama yung si Dave. Alam mo naman na siguro yan, di ba? Sinubukan ko namang makipagkasundo sa'yo eh. Kaya nga nagawa kong umuwi dito ulit. Pero hindi pa rin pala. Hindi pa rin natin magagawang magsama-sama sa iisang bahay ng maayos. Kahit anong pilit ko, mukhang hindi ko na talaga matatanggap si Dave. Dahil ba hanggang ngayon, patuloy mo pa rin sinisisi yung bata sa naudlot yung relasyon ng classmate mo? Chelsea naman, labas ng bata doon. Walang kasalanan ng bata sa lahat ng mga nangyari. Nauunawaan ko naman yun. Pero ate, sana unawain mo rin naman ako. Hindi ko pa nasusulit yung buhay ko. Ang dami ko pang gustong gawin, gustong maranasan. At hindi ko magagawa yun kung laging may nakabantay sa akin ng mga mata. Laging may bibig na nakaabang para manita, manigaw. Kailangan ko rin namang hanapin ang sarili ko. Alam mo, kung wala kang anak, mauunawaan kita. Pero andito na si Dave eh. For once, Chelsea, sana bawas-bawasan mo naman yung pagiging makasarili mo. Makasarili? Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi ni minsan, hindi ka naman nabuntes. Oh, bakit parang kasalanan ko pa ngayon na hindi ako nabuntes? Hindi yun ang tinutumbok ko. Ang punto ko lang naman, sana intindihin mo rin naman na may mga pangarap pa ako sa buhay. Mga pangarap na hindi matutupad kung kasama ko yung si Dave. Napaka-selfish mo naman. Alam mo, nasasaktan ako para sa'yo. Kasi hirap kang makaintindi. Hindi mo naiintindihan na kailangan ni Dave ng isang nanay. Yung tunay na nanay para magawa niyang harapin ang malupit na mundo para sa isang tulad niya. Anong kailangan? Ate, nandyan ka naman Sigurado akong lalaki si Dave na maayos at masaya kasi ikaw ang kasama niya. Pero iba pa rin ang kalinga at pagmamahal ng isang tunay na nanay. Oo, pwede ako magpakananay kay Dave. Pero sa tingin mo ba, kapag nagkaisip na yung bata, hindi niya tatanungin sa akin kung sinong tunay niyang nanay? Alam nga namang habang lumalaki siya paniniwalain ko siyang akong tunay niyang nanay, di ba? Bakit hindi? Ano? Ate, wala akong pakialam kung sasabihin mo sa bata na ikaw ang tunay na nanay niya. Maniwala ka sa akin, ayos lang sa akin yun. Hindi ako masasaktan, maniwala ka. Chelsea, hindi pwede yun. Hindi ako pwede magsinungaling sa bata. Hindi pagsisinungaling yun. Kasi totoo naman Halos ikaw na ang gumawa ng lahat ng dapat kong gawin. At alam mo yan. Pero nagmamakaawa ako sa'yo. Please, huwag kang ngang umalis. Ate, please, wag mo na akong pilitin. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero ito ang sa tingin ko na makakabuti para sa akin. Ate, bata pa ako. May mga pangarap pa ako para sa sarili ko. Puro ka, sarili ko. Di sige! Kung ganon, sige! Lumayas ka! At wag na wag ka nang babalik! Hindi na kailangan
kailangan ni Dave ng isang nanay na pilit siyang itinataboy at minamaliit. Napaka-selfish mo, Chelsea. Wala ka nang ibang inintindi kung hindi ang sarili mo. Kaya lumayas ka na! Hindi mo ako kailangang pilitin pa! Talagang aalis na ako! Lumayas ka! Dalian mo! Huwag mo akong itulak! Lumabas ka ng bahay at huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Thank you. Thank you, Lord! Sa wakas! Wala na si Chelsea! Magiging masaya na kami ni Dave. Ako na ang magiging nanay niya. Ako na! Aaminin ko po, Papa Dudut, noong umalis si Chelsea ng bahay matapos naming mag-usap, kahit papaano'y nakahinga ako ng maluwa. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib at naibsan yung bigat at stress na matagal ko nang kinikimkim dahil sa kanya. Matapos marinig lahat ng sinabi niya tungkol kay Dave kung papaanong kinamumuhian at pinagseselosan niya ang sarili niyang anak, ay mas lalo lamang akong napadasal na sana wag na siyang bumalik pa. Masakit mang isipin, pero sa puntong yon ay yun na lang ang tanging hiling ko. Siguro mga kabarangay, may mga nakikinig ngayon na huhusgahan ako. Pero alam ng Diyos kung gaano ko pinilit na tulungan na itama si Chelsea. Ginawa ko ang lahat bilang ate at bilang pamilya. Pero sa huli, mas pinili pa rin niyang talikuran hindi lamang ako kundi lalo na ang anak niyang si Dave. Kaya mula noon ay buong puso kong tinanggap na ako na lang ang mag-aalaga at magmamahal sa bata. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin siyang inaalagaan, sinasamahan, sinusuportahan at pinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Alam kong darating ang panahon na mas mauunawaan ni Dave ang lahat. Pero habang bata pa siya, gusto ko muna siyang palakihin sa isang tahanang puno ng pag-unawa at pagmamahal. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong may bahagi ko ang masakit pero totoo kong karanasan. Sana ay may napulot po kayong aral mula rito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mary Joy. Thank you. Thank you, Lord! Sa wakas! Wala na si Chelsea! Magiging masaya na kami ni Dave. Ako na ang magiging nanay niya. Ako na! Aaminin ko po, Papa Dudut, noong umalis si Chelsea ng bahay matapos naming mag-usap, kahit papaano'y nakahinga ako ng maluwa. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib at naibsan yung bigat at stress na matagal ko nang kinikimkim dahil sa kanya. Matapos marinig lahat ng sinabi niya tungkol kay Dave kung papaanong kinamumuhian at pinagseselosan niya ang sarili niyang anak, ay mas lalo lamang akong napadasal na sana wag na siyang bumalik pa. Masakit mang isipin, pero sa puntong yon ay yun na lang ang tanging hiling ko. Siguro mga kabarangay, may mga nakikinig ngayon na huhusgahan ako. Pero alam ng Diyos kung gaano ko pinilit na tulungan na itama si Chelsea. Ginawa ko ang lahat bilang ate at bilang pamilya. Pero sa huli, mas pinili pa rin niyang talikuran hindi lamang ako kundi lalo na ang anak niyang si Dave. Kaya mula noon ay buong puso kong tinanggap na ako na lang ang mag-aalaga at magmamahal sa bata. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin siyang inaalagaan, sinasamahan,
Sinusuportahan at pinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Alam kong darating ang panahon na mas mauunawaan ni Dave ang lahat. Pero habang bata pa siya, gusto ko muna siyang palakihin sa isang tahanang puno ng pag-unawa at pagmamahal. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong may bahagi ko ang masakit pero totoo kong karanasan. Sana ay may napulot po kayong aral mula rito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mary Joy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.